Alam nyo ba, yung ADHD at autism, madalas sinasabi ng iba, no, ngayon lang yan. Wala naman yan dati eh. Pero ang totoo, no, hindi lang yan ngayon nagsimula. Ang reality, ngayon lang natin siya napapansin at natutukoy. Bakit? Kasi dati wala pang sapat na specialist, wala pang masyadong pag-aaral, wala pang mga assessment tools, lalo-lalo na dito sa ating bansa. Ngayon lang talaga lumalago yung ganitong klaseng kaalaman. Kung iisipin nyo nung unang panahon, no, kapag may bata na iba yung kilos, tahimik, hindi nakikipaglaro o medyo hyper, iniisip lang ng karamihan, ganyan talaga yung ugali niya, baka spoiled yan o kaya naman, nahihiya lang yan. Pero ang hindi nila iniisip, no, or walang nakakaisip sa atin na baka merong yang ADHD or autism. At dahil sa stigma, no, madalas tinatago ng mga magulang yung ganyang klaseng behavior, no? Nananahimik na lang sila kasi natatakot sila na baka husgahan yung anak nila. Baka pagtawanan yung anak nila. Baka sabihin may diferensya ang anak nila. Kaya kahit obvious na may kakaibang signs, hindi agad ipinapacheck yung bata. Walang nagdadala sa espesyalista at wala ring kumukonsulta sa pedia. Ngayon iba na, no? Mas aware na tayo. Mas marami na tayong information dahil sa kagaya nito, sa social media, no? Dahil sa mga doctors at mga advocates na nag-e-explain at dahil sa mga groups ng mga magulang na may ganitong experience, no? Kaya ngayon, mas madaling magtanong, mas madaling magpatingin, at mas madaling humingi ng payo. At dahil dito, no, maganda yung nagiging epekto. Mas maraming bata ang natutulungan. Mas maraming pamilya nagkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa. Ito rin yung dahilan kung bakit importante ang ginagawa kong advocacy, no? Yung pagpapalaganap ng kaalaman. Kasi kapag merong awareness, syempre nagiging mas malawak yung acceptance. At kapag may acceptance, I'm sure mas magiging malawak or lumalakas yung suporta para sa mga batang may autism at ADHD at para na rin sa kanilang pamilya. Kaya kung may napapansin kayong kakaiba sa development ng inyong anak, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Mas mabuti na ipacheck, magtanong, at humingi ng professional advice. Kasi tandaan natin, no, hindi sila problema, hindi sila dapat itago, at kailangan lang nila ng tamang pag-unawa and support. At dahil diyan, no, dito sa ating page, iyan mismo yung ating goal. To spread awareness, to educate, and to remind everyone na hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. Alright?